Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali sa inyo. Maraming mga DDS trolls at mga anti-Marcos ang nagre-rejoice ngayon mga ka-Wonder. Natutuwa sila dahil narinig nilang na ospital ang Pangulo. Well, lumabas ng Pangulo, okay naman siya. No? Pero dito sa sinabi niya sa kanya pong video na siya ay merong diverticulitis. Ngayon, tinatanong nila ano ba yung diverticulitis na yan. Siyempre, itong mga mangmang na DDS at mga anti-Marcos na gustong mawala ang Pangulo, alam nyo na, they are wishing ill or death sa kapwa nila ay masama pong gawain yan. Check nyo po yung mga sarili nyo, baka may masamang espiritu na kayo sa katawan. No? Baka bigla na lang kayong na-possess na pala at na mas mahirap pong palayasin sa katawan yan. Well, ito panoorin natin itong diverticulitis na sinabi ng Pangulo. Ito ba life-threatening o makukuha naman to sa gamot at operasyon? Depende sa kondisyon. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was apparently I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa atin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay, huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala. Huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. So yun mga ka-Wonder, no? In-explain at clarify ng Pangulo na okay siya. Nagkaroon po siya ng diverticulitis. And during way back, my college days, when I was studying in a med school, may background po kasi tayo sa medicine, sa medical, ano? Yung one time, tumawag sa akin yung mother ko na siya ay dumumi ng dugo. At there was presence of mucus, no? So, that time I was in my dorm. Lapit na kasing school sa dorm. Ni-research ko siya, no? So, nag-rule out dito, may tatlong similarities. At yung dalawa, no, yung diverticulitis tsaka yung colon cancer, medyo hawig pero hindi actually hawig lahat, ano? So, yun nga, yung presence ng parang mucus at yung may dugo, no, sa dumi at discomfort dito sa tiyan banda. Dito sa picture, may kita natin, no, yung diverticula dyan. Yan yung part ng ating pong bituka, no, na kung saan may mga pouch-like dyan. Mga mukhang akala mo may maliliit na bulsa. Yun po ay namaga o na-impeksyon. Karaniwan, itong nangyayari na kapag may naipong dumi o bakterya dun sa mga bulsa, kasi pumapasok yan dun sa bulsa eh. Kasi may ganun shape siya, kaya napapasok yun. Kaya yung mga sintomas na naramdaman ng Pangulo, yung pananakit ng tiyan, sabi nga, discomfort. Wala naman sinabi siguro ng lagnat. Kasi yan po yung mga manifestations niya, pagduduwal, no, pagbabago sa pagdudumi, nagkakaroon ka ng either constipation or diarrhea. Dahil ito ay sabi nga, dahil sa old age, tama po yung sabi ng Pangulo, no? And yung kakulangan sa fiber at yung sedentary lifestyle. Ito po yung makuha sa antibiotics, pahinga, no? Pagbago ng diet. Pag malubha naman, operasyon naman. At hindi po ito kagaya ng cancer na this one is life-threatening and diverticulosis ay hindi naman po. Kaya tama po yung sabi ng Pangulo. Kaya kayong mga nagwi-wish dyan na mga masama sa Pangulo, pag yung wini-wish nyo, bumabalik po sa inyo yan. Huwag nyo pong kalimutan yung karma, ha? Huwag po ninyong kalimutan yan. At by the way, punta tayo rito sa tatlong impeachment, ano? Na tuwan-tuwa naman po itong mga panig na mga sumusuporta sa gobyerno at asar na asar. Ito mga DDS. Alam natin yung unang impeachment dyan na i-final ng abogado ng dito sa House of Representatives noong January 19, ano? Na pinangungunuhan ng Pusong Pinoy, inendorso nila, no, na si Representative Jet Nisay sa pamamagitan ng abogado nila na si Andre De Jesus. At itong sinampahan nga siya, ito yung mga grounds, no, betrayal public trust na nasabi na natin, ano, lalo na rito sa tinutukoy nila yung pagkidnap daw sa Pangulo na Duterte at yung culpable violation ng Constitution at yung graft and corruption kaugnay dito sa anomalya sa flood control
at iba pang mga irregularidad, no, sa budget. So, yung pangalawa, na ito nga, tawang-tawa rito yung mga pro-government, no? Dahil ang daming asar na mga DDS sa kanilang mga comment sections, ano, nabibisita natin yan. So, yung pangalawa kasi mga ka-wonder, hindi tinanggap, no? Itong sinampa o inendorso ng mga progressive organization tulad ng nitong bagong alyansang Makabayan. Alam naman natin yung Makabayan yan eh. Hindi mo alam kung saan po lulugar yung mga yan, no? Pati itong ilang militante, no, na itong pangalawang impeachment ay inhiyain, ano, nitong January 22 mga ka-wonder, no, that was yesterday. At ano na naman yung reklamo? Ito yung malawakang plunder, no, na aligasyon sa budget anomalya, yung mga unprogrammed appropriations, yung mga kickbacks at commitments daw dyan, ano? Bakit ito hindi tinanggap? Simple kasi wala yung Secretary General. Kung hindi ako nagkakamali, si Cheloy, ano, Garafil. Wala siya sa bansa, nasa Taiwan siya mga ka-wonder para tumanggap ng award. At pangatlo, itong grupo nila Defensor, no, na nandiyan nga kasama itong si Topacio, at alam ko, nakita ko kasama itong si Chavit, ano, sila Paras. Naghain sila ng ikatlong complaints. Kahapon din yan, sabay mga ka-wonder. At yung reklamo nila ay yung culpable violation din, ganun, sa ligang batas, betrayal of public trust, isa lang sila, no? Graft and corruption. Yung ganun din, yung unprogrammed appropriation, yung yung illegal drug use daw ng Pangulo. At ito medyo bago, no? Itong kontrata daw na renew sa Malampaya. Bakit daw nire-renew pa yan? Well, hindi rin ito tinanggap kasi nga wala si Chelo yan, no? So, bakit nga ba pinasok pa nila itong Malampayan na ito, no? Na alam naman natin mga ka-wonder na ito po yung nakakatulong sa ating bansa, no? Sabi, bakit hindi raw mag-focus sa renewable program, no? Alam naman natin, ano, na ang ini-issue dyan ay yung joint kasi yan eh. Hindi, although pinangungunahan ito ng DOE, pero may mga parang mga contractors dyan, o may mga namamalakad dyan. So, sinasabi rito, bakit hindi nag-focus sa renewable? Bakit ni-renew yung Malampaya instead na mag-focus sa renewable? Una mga ka-wonder, kasi yung renewable natin ay hindi enough. No, hindi yet, not yet enough. Time will come, this will be enough. Depende kung tayo po yung maging established na at nakabisado na natin paano paandarin o ipamanage yan o gamitin yan, ano, o paunlarin, mga ganyan. Kasi yung solar natin, mga ka-wonder, yan, at yung wind ay intermittent. Hindi siya 24/7. So, kailangan ba mag-asa tayo ron? Kailangan kasi operation 24/7. Every minute, second lang na mamatayan, may mga negosyong mamamatay. May mga trabahong maantala. So, hindi pwede yung intermittent. Kailangan 24/7. Pangalawa, kulang pa tayo sa battery storage. Kasi yung mga solar na yan, kasi I'm also into solar, meron kaming pinapartneran na boss namin, at yung solar, may mga battery po yan, no? Kasi yung iba sa atin umu-order sa China, umu-order kung saan-saan. So yung battery storage natin, kulang pa, no? Para masuportahan ang buong Luzon grid. Buong Luzon po yung grid na yan. Pangalawa, yung Malampaya is a bridge energy natin yan, mga ka-wonder. Yan yung nagtutulay papunta sa enerhiya. Yung fuel kino-convert sa energy. So natural ang gas niya ng transition fuel habang dahan-dahang lumilipat sa renewables, mga ka-wonder. Kaya nga transition eh. So mas malinis kaysa coal at diesel. And of course, yung energy security comes first, no? Yan yung unang-una nating pinaprioridad. So bigla ang pagtalikod sa Malampaya posibleng brownout at power shortage ang mangyayari sa atin na hindi naiintindihan ng mga ito basta lang makapagsampa sila ng kaso. So ang gobyerno kailangan siguraduhin, mga ka-wonder, kasi pag yan nagka-problema, si BBM din sisisihin nila, no? Kapag in-approve o ni-renew, sisisihin pa rin nila. So wala ka talagang mapaglagyan sa taong gusto lang magreklamo kahit wala sa lugar, mga ka-wonder. So ang gobyerno kasi kailangan siguraduhin na may sapat tayong kuryente araw-araw, no? Pang-apat, mas mahal kasi ang imported fuel. Yung sinasabi nga natin na aangkat pa tayo, meron naman tayong sarili rito. Plus yung good news, itong MAE-1 na discover na after 10 years, when it comes to yung sa fuel, after 30 years,
dun sa fuel, ano? Pero yung mga new discovery after 10 years lang. So after 30 years since doon sa Malampaya, natagpuan na naman itong Malampaya E-1. Ano? Kaya imbis na mag-angkat tayo, meron naman tayong sariling source. No? Kapag nawala ang Malampaya, mapipilitang umangkat na lang tayo, mga ka-wonder. Yung importation na sinasabi, mas mataas ang singil sa kuryente. Kapag ini-import mo pa yan, dadagdag yan eh. No? At mas apektado yung consumers. So wag nang magreklamo alam naman natin, yun lang ang palusot nila para ma-impeach ang Pangulo. So malaking kita rin ito para sa gobyerno, alam na natin, na-discuss na natin yan. Malaking kita yan, and then yung renewable na sinasabing solar tsaka itong wind, transition takes time, hindi yan biglaan, mga ka-wonder. Lalo na tayo po yung halos bago pa lang dyan. Ano? At mas practical yung idea sa ngayon. No, sa ngayon, hindi ko sinasabing pang samang tagal. No, sa ngayon, habang dinedevelop natin yung ating renewable, no, na maging long-term din ito, mga ka-wonder. So, yan yung mga kaugnay dyan na kahit anong paninira nila, impeachment, kahit maipasa nila yan, sabi nga as long as wala kayong konkretong ebidensya, mauuwi nang yan sa basura. So, yung Pangulo, he is okay, he is well, maganda pong kalusugan niya, yung diverticulitis ay hindi po yan nagbigay sa kanya ng life-threatening. Kaya dun sa nagwi-wish ng ill sa Pangulo, masama po yan. Babalik po yan sa inyo. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mapasa natin. And of course, give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na okay ang Pangulo, safe siya at hindi life-threatening. And ganun din itong tatlong impeachment na hinain, na ito'y mauuwi lang sa basura at yung dalawa hindi tinanggap. Kahit yan ay matanggap sa pagdating ng Secretary General, ayan din po ay ibabasura lang. Please subscribe, hit the notification bell icon, choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder, God bless.